Okay, good day mga ka-airsoft. Good day sa inyong lahat mga kabigman. Hello po, magandang gabi. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 101. Bluetooth connecting. Sa mga kwentuhan session, tanungan portion natin, pakiayos. Sa kwentuhan session, tanungan portion natin mga ka-airsoft. Uulitin ko, nagaganap yung tanungan. Okay, mga frequently asked question na aming na-encounter sa araw-araw. Mga frequently asked question na kadalasan na tinatanong ng ating mga ka-airsoft kung paano, kung ano dapat, kung bakit dapat regarding sa ating airsoft hobby. Okay mga ka-airsoft, habang nagantay tayo ng mga ating mga ka-airsoft, hello po sa inyo lahat, magandang gabi. Pakinggan nyo po to. Kid, big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat, sniper o pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Okay mga airsoft, aking po kayong iniimbitahan no, na kung merong katanungan na gumugulo sa iyong isipan na kailangan ng maayos, diretso at malinaw na kasagutan, tara po dito mga ka-airsoft, itanong nyo kay Big Man. Okay, question number 1, no? Hindi na natin papatagalin. Kay airsoft natin Sir Joseph Malakdan of San Pedro, Laguna. Okay? Paano palakasin ng high FPS ang isang pistol? Okay? Unang-una mga airsoft, maraming things to consider para mapalakas natin yung isang airsoft pistol natin, no? Nandiyan syempre ang half-up rubber, kailangan meron kang magandang half-up rubber, kailangan meron kang maayos na half-up chamber, kailangan meron kang maayos na inner barrel, kailangan meron kang maayos na nozzle. Yan, no? Yan yung mga basic, no? Isa sa mga dapat palakasin, i-upgrade, okay? Para magkaroon ka ng malakas na high FPS, no? Magkakaroon tayo ng medyo konting computation, okay? Para maipaliwanag ko sa inyo, calcu. Okay, no? Ayan, so. Okay. Iyan natin, no? Let's say ang half-up chamber. Magkano ba ang half-up chamber, no? Para sa mga unit na let's say Glock, CZ, Beretta 2011, it will cost you around 2,400. Okay, 2,400 para sa isang half-up chamber. Para sa isang goods na half-up rubber, let's say isara na lang natin 1,000 plus 1,000. Ay, okay. 24 plus 1,000. Okay, yeah. So, edi meron na tayong gastos na 3,400. Para sa isang inner barrel, ipagpalagay na natin na 1,000 na lang rin. Okay. Para sa isang anti-freeze nozzle or big bore nozzle, ipagpalagay na natin na nasa 1,500. Total na gastos mo is 5,900. Wala pa yung gunsmithing dyan. Siyempre, for the tuning, for the trigger job, wala pa dyan. Let's say, ang isang gunsmith naningil na lang ng 700 pesos. Okay. Ang total is nasa 6,600. Yun yung total na idadagdag mo sa pagkakabili mo kung sakaling hindi ka nag-e-enjoy dun sa FPS niyan. Okay? Itong 6,600 na to, ito yung hindi, pinalakas mo pa lang yung FPS. Paano naman yung pagiging durability ng unit? Di ba? Ilista natin to ha, para pengi ako whiteboard, yung yung flapper na lang. Kilos. Okay. Okay, meron kang gastos na 6,600 ah.
Ayan, ayan. Yan yung una mong gastos sa una mong upgrade. Okay? Ngayon naman, yung fixed outer barrel. Syempre, in-upgrade mo yung FPS. Ngayon, kung hindi mo i-upgrade yung durability, ito. Yung 6,600, let's say, from 320 FPS, magiging ilan? Kung in-upgrade mo ng ganito, magiging, let's say, magiging 420. Ayan, okay. Gumastos ka ng 6,600 doon sa unit mo na naka 320 FPS. Ngayon, naging 420 FPS. Wow, maganda yan. Di ba? Napakaganda. Ngayon, ito, yung upgrade na ginagawa is for the FPS, para ma-increase mo yung FPS. Ngayon, yung upgrade naman sa durability. Hindi pwedeng nagpataas ka ng FPS, tapos papabayaan mo yung durability. Okay? Magkano ang upgrade ng isang fixed outer barrel? 4,500. Na, ito, compute natin. Fixed outer barrel, 4,500. Okay. Magkano upgrade ng fine tuning? Sabihin na nating 700. Magkano upgrade ng trigger job? Sabihin na nating 700. Okay. Magkano upgrade ng hop-up rubber na repair type? Sabihin na nating 1.8. Magkano upgrade ng hammer pad? Sabihin na nating 700 na lang rin. Tama ba ako? Okay. So, yan yung upgrade sa durability. Di ba? Hindi ka pa naka-upgrade ng hop-up chamber at saka ng hop-up rubber. Okay? Okay? Hop-up chamber and hop-up rubber. Paano kung idadagdag natin yun? O, sige, sabihin mo ng hop-up chamber, sabihin mo ng ganun na lang rin, 2.8, 2.4. Okay? Ulit. Nagkagulo. 4.5. Nagkagulo, sorry. 4.5 for the fixed outer barrel. 700 para sa fine tuning, 700 para sa trigger job. Okay? Tapos, hammer protection pad, 700. Okay, tapos, ano pa? Hop-up chamber and big bore nozzle. Sabihin na natin. Hindi, ito na lang muna. Wala mo ng hop-up chamber. So, gumastos tayo ng another 6,600. Okay. Gumastos tayo ng 6,600 para mapalakas yung unit mo. Okay? Dito, gumastos tayo ng 6,600. Wala pa tong hop-up chamber at saka ng hop-up rubber. Okay? Wala pa yan. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad pa lang yan. Okay? Yan pa lang ang ginagastos mo, 6,600, pero nasa 420 FPS ka na. Okay? Ayan ha, halimbawa yung unit from 320, magiging 420 na agad. Okay? Yan pa lang. Okay? Ngayon, what if magdadagdag pa tayo ng hop-up, wala pang hop-up chamber to ha. Okay? Wala pang hop-up chamber to. Ito, meron na. Pero walang tuning, walang trigger job to. Wala ring fixed outer barrel. So, gumastos ka ng 6,600, pinalakas mo lang. Walang durability. Dito, gumastos ka ng 6,600, merong lakas, may FPS, plus durability. Kasi naka-fixed outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job. 6,600. Paano kung gagawan pa natin to ng hop-up chamber and hop-up rubber? Okay. Mag-add tayo, no? Okay. 6,600. Plus, let's say, sabihin na natin 2.4 na lang rin yung hop-up chamber plus, let's say, repair type na magandang klaseng hop-up rubber, 1.5. Gagastos ka ng 10,500. Okay. Gagastos ka ngayon ng 10,500. Okay.
gagastos ka ng 10,500 para sa isang unit na full upgrade. Upgrade pa lang yan. Okay? Upgrade pa lang yan. Wala pa yung unit dyan. Diba? O ngayon, gumastos ka ngayon ng 10,500. Anong mas gugustuhin mo? Gagastos ka ng 6,600 ng upgrade, pinalakas, walang durability, or gumastos ka ng 10,500, gumastos ka ng 6,600 na pinalakas yung unit mo, talagang malakas, pero walang tibay. No? Masisira. Or gumastos ka ng 6,600 na pinalakas, pero may tibay. Kasi naka-fix outer barrel to, ito hindi to naka-fix outer barrel eh. Or, gumastos ka ng 10,500 na full upgrade, no? Actually, dito pa lang sa 6,600, pwede na solve ka na. Hindi mo naman kailangang abutin yung 10,500 na worth of upgrade para lumigaya ka. Dito pa lang, okay ka na. Ito, upgrade na pinalakas, ito, upgrade na pinalakas plus may durability. Yung 6,600. So, nandun, mamimili kayo ron kung ano yun. Okay? Ano ba yung mga things to consider sa pag-upgrade? Number 1, inner barrel. Okay, kailangan may maganda kang klaseng inner barrel, mas magandang inner barrel, mas smooth, mas maganda, mas stainless, hindi nagkakaroon ng corrosion, hindi nagkakaroon ng delay, hindi flawless siya, yung flow ng BBs. Okay? Number 2, nozzle. Yung nozzle, yan yung nagre-regulate, yan yung nagbibigay, nagbubuga ng mismong BBs para lumabas siya sa half-up chamber and sa half-up rubber. Okay? Then, kasama doon is ang half-up chamber and half-up rubber. Trabaho niya yan. Okay? Yan. Yung apat na yan, yan yung things to consider para lumakas ng FPS yung unit mo. Ngayon, may follow-up na nasagot to. Okay? Advisable bang lahat ng pistol is i-upgrade into high FPS? Okay. Ang sagot dyan, hindi. Okay. Pag ang unit mo, China, wag mo nang i-attempt na i-upgrade into high FPS. Bakit? O sige, in-upgrade mo siya, pinaganda mo, pininayos mo, pinalakas mo yung internals niya. Ang tanong, kakayanin ba nung external niya? Kakayanin ba nung slide? Kakayanin ba nung receiver? Kakayanin ba nung hammer assembly yung mismong upgrade na ginawa mo? Ang sagot, hindi. Okay? Kaya, mga ka-airsoft, no? Halimbawa, bumili ka ng Glock. Okay, sige, bumili ka ng Glock. Ngayon, nainggit ka kasi yung unit ng pinsan mo or nung kapatid mo or nung isang tao na nakalaro mo is ang lakas. Ngayon, ang unit mo is Glock. Ang unit niya is 2011. Wag mong i-compare yung Glock into a 2011. Wag mong i-compare yung 9mm into caliber 45. Magkaiba sila ng lakas, magkaiba sila ng build. Okay? Pag yung unit mo Glock, learn how to manage your expectations. 'Di ba? Pag ang unit mo Glock, wag mo asahan na sobrang lakas niya. Kasi ang Glock hindi kayang magbigay ng sobrang kalakasan. Pag ang unit mo 2011, yan, malalakas yan. Pag ang unit mo 1911, yan, malalakas yan kasi caliber 45 replica. Tatandaan nyo mga airsoft, no? Ang airsoft natin is a 1:1 replica ng tunay. Okay? Since 1:1 replica ng tunay, kung ano si caliber 45, ganun din siya sa pagdating sa airsoft. Kung malakas siya sa tunay, mas malakas din siya sa airsoft. Kung ang Glock is 9mm, ang airsoft natin is 9mm replica lang rin. Hindi pwedeng pagdating sa airsoft, ang lakas-lakas ni Glock. Hindi pwedeng pagdating sa tunay, under siya ni caliber 45. Hindi pwedeng ganon, di ba? Since ang caliber 45 mas malakas kesa sa 9mm, ganon din po sa airsoft. Under ng caliber 45 replica ang 9mm replica. Okay? Ayun. Advisable bang palakasin kahit China item? Wag. Advisable bang palakasin kahit Taiwan item? Pwede, pero I don't suggest. Okay? Kasi ganito, kung gusto mo ng pistol na malakas, bumili ka na lang ng pistol na malakas. Okay? Kasi, yung pistol na mahina, papalakasin mo, magdodoble-doble gastos ka lang.
Itong pistol na to is designed only for this FPS. Ngayon, kung hahapitin mo siya at papalakasin mo siya, nakatulad ng mga mas malalakas sa kanya, lalo mo lang siyang sinisira. Okay? Tandaan ninyo, ang isang unit, mas maraming upgrade, mas masakit sa ulo. Pero yung isang unit, mas less ang upgrade, mas stock lang siya, mas reliable to use. Okay? Ayan. Kahit naman sa ano, di ba? Kahit naman sa, halimbawa, meron kang sedan, meron kang kotse. Di ba pag yung kotse mo, all stock lang, stock mags lang, stock air cleaner, stock engine, nakikita mo, napaka-reliable to use, di ba? Bahay, opisina, Sunday weekend, bahay, opisina, Sunday weekend, di ba? Parang ang gagawin mo, every PMS is change oil lang, di ba? Ngayon, pag yung isang unit, isang kotse, in-upgrade mo ng mag wheels, nagbabago yung ride niya, di ba? Mas mabilis masira ang transmission, mas mabilis masira ang mga shocks. Kasi, binago mo, nagbago yung ride niya, di ba? Mas matagtag, di ba? Napansin nyo yung isang kotse pag all stock lang, napakasarap niyang gamitin. Yung comfort nandun. Bakit yung isang kotse pag iminags na, parang nawawala yung comfort? Di ba? Yan isa sa ano lang yan, sa mga example, no? Pag yung isang kotse, stock lang yung makina, change oil ka lang, di ba? Change oil, check up. Bakit pag yung isang kotse is upgraded yung makina, nakamakina, bukod sa change oil, from time to time, kailangan mong magpalit ng piston ring. Bakit? Sumabog, nag-init, nag-overheat. From time to time, kailangan mong mag-upgrade ng radiator. Kasi hindi nakakayanin ng stock yung kargado mong makina. Upgrade ka ng radiator. Mas lumalakas yung gastos. Akala lang natin, masaya. Pero on the long run, bakit yung mga nagse-setup, at the end of the day, parang mas pinipili pa rin nila yung stock unit. Di ba? Ganun yun, mga airsoft, no? Hindi pa lahat na naka-upgrade maganda, no? Kung may pera ka, pwede, pero kung eksakto lang yung pera mo, gusto mo lang chill gaming, go for the stock. Ibig ko lang sabihin, yung unit mo, binili mo, yun yung lakas niya, hayaan mo na. Huwag mong hapitin para i-upgrade. Kasi, tandaan nyo to, mas maraming upgrade, mas maraming kalikot, mas masakit sa ulo. Okay? Yan, no? I just hope na nasagot ko ng matino, maliwanag at kumpleto yung tanong ng ating ka-airsoft from San Pedro, Laguna. Hello po, bossing. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat dahil nag-participate ka sa ating kwentuhan session, tanungan portions. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, question number 2. Okay? Ano po bang basehan para masabing maganda ang isang pistol or ang isang rifle? Okay. For example, mga airsoft, no? For example, ang gagamit ng isang pistol or yung isang rifle ay yung tatay mo. Siyempre, ang tatay mo is medyo may katandaan na. Let's say, tatay mo nasa 45, nasa 50, nasa 60. Kumbaga, patanda sila. Okay? Para masabing maganda yung isang pistol is dapat komportable siyang gamitin. Tama ako? Para masabing maganda yung isang rifle, dapat komportable siya. Hindi siya nai-stress pag hawak niya. Hindi siya nangangalay, hindi sumasakit yung katawan niya, hindi siya nahihirapang sumipat. Dapat komportable siya para masabi mong maganda ang isang pistol o ang isang rifle. Hindi po sa lahat ng oras, FPS ang basihan para masabi nating maganda yung isang unit. For example, maglalaro ka. Okay. Maglalaro ka CQB. Okay. Meron lang allowed na FPS which is 380 to 400, on some area 420. Okay? Hindi maganda kung naglalaro ka ng CQB tapos hindi regulated yung FPS na gagamitin nyo. For example, lahat ng kalaro mo is ranging only
up to maximum of 400 FPS yung unit nila. Pero yung sa'yo, nailusot mo yung 450 FPS. Ang lakas nung sa'yo. Sa kanila, 400 FPS, sa'yo, 450 FPS. Ang tanong ko lang, maganda ba yun? Malakas yung sa'yo? Ang sagot, hindi po maganda yun. Di ba? Kasi hindi enjoy gamitin yung 450 FPS, tapos yung mga kalaro mo is nasa 400 FPS lang. In short, hindi palaging FPS ang basihan para masabi mong maganda ang isang pistol at ang isang rifle. Okay? Mas maganda pa rin na number 1 na maging basihan is gusto mo yung unit mo. Pangalawa is komportable ka sa unit mo. Pangatlo is hindi ka nai-stress doon sa unit mo. Okay? Pag ikaw, bit-bit mo yung unit, nangangalay ka, hirap ka, hinihingal ka, hindi maganda yung unit para sa'yo. Hindi yun yung unit na nababagay sa'yo. Ang pinakamaganda niyan, pag bit-bit mo yung unit, hindi ka hinihingal, hindi ka nangangalay, hindi ka nangangawit, hindi ka may stress. Okay? Pag hindi ka komportable dun sa unit, may stress ka talaga. Okay? Ayun. I just hope na nasagot ko ng matino, ng kompletong detalye yung tanong ng ating ka-airsoft. Okay? Okay. Question number 3. Paano po ba magpa-COD sa inyo? Gusto ko pong ikuha yung father ko ng airsoft na lalaruin niya itong darating na birthday niya. Okay. Paano ba magpa-COD sa big man? Okay. Unang-una mga airsoft, syempre, tatawag po kayo. Okay? Tatawag kayo para ma-address natin ng mabilis yung request ninyo. Ngayon, pagtawag ninyo sa amin, magpapabook po kayo. Kukunin namin yung name, cellphone number, and address ninyo. Okay? Wala kaming kokolektahin payment ha. Wala kaming kokolektahin na advance payment or wala kaming kokolektahin na reservation. Wala yon. Basta kukunin lang namin name, cellphone number, and your address. Okay? After that, i-schedule namin kayo. Okay? Kasi halimbawa, taga Talavera, Nueva Ecija ka. Okay, gusto mo ng airsoft. Nararating yan ng big man. Part yan ng ruta ng big man. So, pupuntahan ka namin. Okay? Meron kaming dalang units, 50 pistol, 10 rifles, na pwede mong pagpilian on the spot. Okay? Pwede kang pumili. Pwede nating ilabas lahat yung unit na yon. Tignan mo, sipatin mo, hawakan mo, di ba? Hawakan mo, tignan mo kung compatible sa'yo, tignan mo kung masarap para sa grip mo. And by then, makakapili ka ng maayos. Sa dami ng dala ko, 50 pieces na pistol, tapos 10 pieces na rifle, malamang sa malamang, walang hindi ka magugustuhan doon sa mga dala ko. Okay? Ganun po ang proseso ng COD. Okay? Pero meron rin naman tayong walk-in at saka meron din naman po tayong shipping, no? Shipping from different places sa ating bansa. COD, pwede ka magpa-COD, tawag ka lang. Then walk-in, pwede ka rin namang mag-walk-in sa Big Man. Okay? Yun. Maraming salamat. I just hope na nasagot ko na maayos yung question. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Pa-shoutout ha. Diyan sa isa. Okay? Okay. Next question natin. Dapat ba akong matakot sa mga checkpoint? Itong question na to, depende to mga airsoft sa senaryo. Ha? Dapat ka bang matakot sa mga checkpoint? Ang sagot, hindi. Kung wala ka namang ginagawa at wala ka namang nilalabag sa batas na umiiral sa ating bansa, hindi ka dapat matakot. Okay. Meron kang dalang airsoft. Ano ba ang kabilin-bilinan ni Big Man? Pag meron kang airsoft, dapat yan naka-gun bag. Hindi naka-gun case, hindi naka-display sa dashboard, hindi nandun nakapatong lang sa upuan, hindi hawak mo, hindi nakasukbit sa'yo.
Okay? Yan yung mga pinapayo ko. Iwasan nating isukbit, iwasan nating i-display sa dashboard, iwasan nating ipatong lamang sa silya natin. Make sure kung dala-dala mo yung airsoft mo, make sure naka-gun bag. Okay? Pag naka-gun bag, isa ka sa taong responsable na nagmamay-ari ng baril. Okay? Airsoft man yan or tunay, kailangan naka-conceal, nakatago, naka-gun bag. Pag yan, hindi nakatago, hindi naka-gun bag, nakalantad, meron kang kalalagyan kung madadaan ka sa checkpoint. Okay? Mas maganda, sumunod tayo sa itinakda ng batas. Pag hindi tayo sumunod sa itinakda ng batas, meron tayong kalalagyan. Posibleng mamroblema po tayo. Okay? Pero pag susunod ka, nako, wala kang magiging problema. No? Pero pag susuway ka, nako po, masakit sa ulo. Okay? Dapat ka bang matakot sa checkpoint? Ang sagot, hindi mo dapat katakutan, hindi ka dapat matakot sa checkpoint. Okay? Yun. I just hope na sagot ko na matino at malinaw yung question. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pagsukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Big man, bakit ba may gun ban at tuwing kailan nagkakaroon ng gun ban? Okay. Our question number 1, 2, 3, 4, 5. Our question number 5. Bakit daw ba may gun ban? Unang-una, binababa ang gun ban. Normal na binababa ang gun ban during the State of the Nation address na ginagawa ng ating Pangulo every year. Okay. Binababa yung gun ban para makaiwas, kumbaga, para may batas na umiiral regarding sa paghahawak ng baril, no? Kasi syempre, during the State of the Nation address ng ating Pangulo, baka malagay sa alanganin yung buhay ng presidente ng bawat bansa. Di ba? Kasi during the State of the Nation address, nagkikwento yung ating Pangulo ng mga accomplishments na nagawa niya sa isang buong taon, and at the same time, nagkikwento siya kung ano yung mga gagawin niya doon sa darating na taon. Kung ano yung mga dapat nating abangan. Okay? Ngayon, syempre pag nagsasalita ang Pangulo, kaya binababa ang gun ban para maging safe ang buhay ng Pangulo. Okay? Isa pa, kung bakit nagkakaroon ng gun ban is during the election period. Para makaiwas ang bawat mamamayan sa panghaharas ng mga ibang politiko na may masamang balakin. Di ba? Kaya nagkaka-gun ban during the election para walang magdadala ng baril, no? Ng baril on sa sasakyan, sa public, di ba? Pero meron pa rin mga exemption, especially yung mga taong merong threat sa buhay, yung mga taong high profile, yung mga taong politiko, yung mga bodyguards niyan, may gun, merong exemption sa gun ban, di ba? Ayun, merong mga exemption during the gun ban, kaya lang, kailangan meron kang necessary documents na dapat maipakita sa mga enforcer. Okay, yan, no? Yan, normal na binababa ang gun ban during the State of the Nation, normal na binababa ang gun ban during the election period para makaiwas tayo sa mga, yun nga, sa mga politiko na mapanamantala, di ba? Na politiko na nananakot para lang iboto siya. And lastly, nagkakaroon ng gun ban kung brutal na at saka matindi na yung nangyayaring kaguluhan doon sa isang bansa. Just like kung naaalala nyo during the Marawi, di ba? Yung Marawi siege, di ba? Ibinaba ng ating Pangulong Duterte yung gun ban, di ba? Ibinaba niya dun sa Marawi, no? Dun sa buong, ewan ko lang parang buong Mindanao yata, no? Yun, ibinaba niya kasi
para lahat ng mahuhuli na magdadala ng baril is mahuli nila, masala nila, di ba? Kasi nga nagkakaroon ng gera nung araw nung panahon na yon. Ngayon, para masala nila, kumbaga lahat na makikita may baril talagang huhulihin, di ba? Ngayon, pag binaba yung gun ban, sumunod na lang po tayo, di ba? Hindi naman siguro magiging napakalaking abala kung susunod tayo. Pero kung hindi tayo susunod, binaba yung gun ban, malaking abala at malaking problema ang kakaharapin ng bawat isa sa atin. Okay? Kaya yun mga ka-airsoft, during the gun ban, hindi talaga pwedeng magdala ng baril or any replica. Okay? Okay. So, Big Man, yung unit ko, yung unit na gamit ko ngayon is sa inyo binili. Pero hindi ako ang bumili nito. Pero ano yun? Yung unit na gamit ko ngayon ay sa inyo binili. Pero hindi ako ang bumili nito. Nabili ko lang ito sa tropa ko. Sakop pa rin po ba ako ng lifetime warranty? Okay. Mga airsoft, yung dito sa Big Man, lifetime warranty po kami. Doon sa taong naka-register or doon sa taong kinikilala namin na bumili sa amin. Okay? Ngayon, kung ikaw, hindi ka naman namin personal client, hindi ka naman bumili sa amin, hindi na po nasasakupan ng lifetime warranty yun. Okay? Kasi unang-una, kaya, halimbawa si Pedro bumili sa amin. Kaya may lifetime warranty kasi nasigurado namin na lahat ipinaliwanag namin sa kanya, pati yung proper maintenance, pati yung pagsisilicone oil, pati yung tamang paggamit. Okay? Ngayon, ibinenta ni Pedro kay Simon. Imposibleng maipaliwanag ni Pedro kay Simon lahat ng ipinaliwanag ni Big Man sa kanya. Diba? Minsan nga kahit na ipinaliwanag na sa'yo, hindi mo pa rin magawa ng tama yung mga proper sa airsoft. Diba? Ano pa yung ibinenta mo sa ibang tao, hindi mo kayang ipaliwanag, hindi mo kayang ipaunawa lahat ng bagay na ipinapaunawa ko sa iyo. Kaya pagdating sa kanya, gamit ng hindi na pala proper. Ngayon, unfair on our part na ibinenta mo, tapos ito ibinenta rin, tapos ito ibinenta rin, tapos lifetime warranty pa ba? Hindi na po. Yung lifetime warranty is dun sa first person na humawak at nabentahan ng unit. Pero kung yung unit is nagpasalin-salin na, hindi na po covered ng lifetime warranty. Okay? Okay. I just hope nasagot ko na matino yung questions. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Question number, ilan na tayo, Lucas? Hindi ko mabilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ay, 7. Pang 8 na. Okay, question number 8. Pwede bang maging basihan ng magandang quality ng unit pag mamahalin ang unit? Okay. Pwede bang maging basihan ng presyo? Actually, to tell you honestly, pwede. Okay, no? Kasi ganito, yung isang unit, hindi yan ibebenta ng mura kung napakaganda niyan. Tandaan nyo to, ha? Kung napakaganda ng isang unit, hindi siya magkakaroon ng presyong mumurahin. O, ganito. Halimbawa, bibili ka ng motor. Okay? Kung yung motor is napakaganda ng features, busog na busog siya sa mga technology like traction control system, dual ABS, dual brake system, di ba? Kung kargado siya ng technology,
expected nyo ba mumurahin lang siya? Hindi. Diba? Kung yung isang motor, Italian motor, kung yung isang motor is made by Ducati, yung isang motor is made by BMW, sa tingin nyo ba, mura lang ang presyo niyan? Ang sagot, hindi. Okay, no? Kaya, masasabi ko na, pwede nating maging basihan yung presyo para masabi natin na yung isang unit quality. Bakit ba nagiging mura yung isang unit? Number 1, hindi maayos yung pagkakagawa. Number 2, yung materyales na ginamit sa kanya is hindi yung mga tough na materyales. Di ba? Minsan, masakit mang aminin, recycled yung materials na ginamit doon. So, pag ganun yung unit, don't expect. Di ba? Don't expect na matibay yung tambucha, na maganda, na tatagal. Okay? Pag yung unit, mumurahin, expected mo na cheap quality. Pag yung unit, ganito huwag na tayong lumayo. Sige. Meron ka ba nakitang Tokyo Marui na mumurahin? Di ba? Meron ka ba nakitang Tokyo Marui na nagkakahalaga lang ng 1,000, ng 2,000, ng 3,000, ng 4,000, ng 5,000, ng 6,000, ng 7,000? Wala kang makikitang Tokyo Marui na ganun lang ang presyo. Diba? Na below 7,000. Walang ganun. Ang Tokyo Marui is above 10K ang mga presyo. Depende sa kargang upgrade, depende sa model, depende sa unit. Okay? Wala kang makikitang Tokyo Marui na below 10,000. Lahat ng Tokyo Marui above 10,000. Kasi ang Tokyo Marui is one of the most trusted pioneer pagdating sa airsoft. Okay? Wala kang makikitang mumurahin na Tokyo Marui. Kasi quality ang pinag-uusapan dito. Japan ang Tokyo Marui. Box pa nga lang ng Tokyo Marui. Ramdam mo na at kitang-kita mo na quality unit, di ba? Yun ang isang advantage ng Tokyo Marui. Okay? Sige. I just hope na nasagot ko ng matino yung question. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Big Man, nakabili po ako ng pistol sa inyo way back a year ago. Ngayon po, nasira po siya. Ayaw na pong mapindot yung trigger. Pwede ko po bang ipagawa sa airsoft shop na malapit sa amin? Okay. So, binili mo sa amin a year ago, tapos nasira. Pwede mo bang ipagawa? Ang sagot, yes naman. Okay, no? As long as nasisigurado mo na maayos yung gagawa, na marunong yung gagawa, na tama yung gagawin. Okay? Pwede mo bang ipagawa sa kanya? Pwede naman. Choice mo yun eh. Sa'yo na yan eh. Diba? Ang tanong, yung warranty ba, may i-apply pa rin sa'yo? Halimbawa na lumala yung sira? Ang sagot, syempre po, hindi na po. Diba? Kung yung unit binigyan ka namin ng lifetime warranty, ibig sabihin, dapat kami yung gagawa ng unit kung sakaling masira, kung sakaling magka-problema. Pero kung pinabuksan mo na, pinagawa mo na sa iba, tapos mas lumala or hindi nagawa yung problema, I'm sorry to say po, syempre po, wala na po siyang warranty. Hindi na po siya covered ng lifetime warranty. Okay? Ngayon, yung isang unit, kaya po naming malaman, kaya naman naming matrace kung binuksan na or kinalikot or ginawa na po ng iba. Kaya po namin yun, no? Tatandaan nyo mga ka-airsoft, nasa Big Man ang isa sa pinakamagagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Okay? Nasa Big Man ang isa sa pinaka-trusted na gunsmith sa ating henerasyon. Kaya, wala pong bagay na hindi namin kayang gawin at hindi namin kayang matuklasan kung sakaling yung unit binuksan, ginawa na ng iba, kinalikot na ng iba, alam po namin yon, kaya po namin ma-detect yun. Okay?
I just hope na nasagot ko ng maayos at malinaw yung question ng ating ka-Airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Big Man, I want to purchase a unit. Kaya lang nandito ako sa Davao. Pwede bang magpa-credit card? Yes po, no? Kahit po nandiyan kayo sa Davao, then yung credit card is your means para mabayaran yung unit na in-order nyo, pwede po. Hindi po kailangan pumunta kayo, hindi rin po kailangan yung card nyo. Okay? Meron po kami tinatawag na technology which is the QR code. Magse-send lang po kami ng QR code sa inyo, i-scan nyo lang po yun, then magse-settle na po kayo ng payment ng credit card niyo. Okay? Hindi nyo po kailangan picturean or isend sa amin yung credit card nyo, or hindi nyo kailangan pumunta rito. Ang kailangan nyo lang po is ang kailangan nyo lang po is scan yung QR code. Okay. Just hope nasagot ko na maayos at kompleto yung tanong. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Big Man, taga Mindanao po ako. Makaka-avail po ba ako ng unit kung sakaling wala po akong credit card? Yes. Kung sakaling wala kang credit card, pwede ka naman maka-avail ng unit through cash. Diba? Makaka-avail ka ng unit, kaya lang, through cash. Kasi mga ka-airsoft, wala kami ng credit. Ano yun? Terminal. Hindi, home credit. No? Wala po kaming home credit. Hindi kami nag-cater ng home credit kasi maraming problema na regarding sa home credit. Ang hirap makasingil, ang hirap, no? Kaya hindi kami nag-home credit, no? Credit card lang po kami. Ngayon, kung wala kang credit card, magka-cash ka po, no? Cash mong babayaran yung unit, then i-demo yung expire, then ipapaship natin sa inyo, diyan sa lugar mo sa Mindanao. Okay? At just hope nasagot ko na maayos at malinaw yung question. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Big Man, pwede po bang magpa-shipping kahit po gun ban? Actually, to tell you honestly, yes. Pwede ka naman magpa-shipping kahit gun ban. Ang sinasabi lang naman kasi sa gun ban is bawal siyang i-travel, no? Bawal siyang i-travel ng kasama mo. Tapos, sinasabi sa gun ban, bawal siyang makita or i-expose. Yung shipping naman kasi is naka-conceal yan, naka-pack yan ng maayos. So, hindi mo naman ita-travel personally. Yung mga unit kasi na airsoft is sinesend via courier, no? Actually, yung courier hindi nga rin alam na airsoft yun. Okay? Kaya kumbaga, walang harm, walang danger na mangyayari kung sakaling ipapaship mo yung unit mo. Okay? Maraming salamat. I just hope na nasagot ko na maayos yung question. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Big Man, open po ba kayo during Saturday and Sunday? Yes. Open po kami. Pwede po kayong pumunta during Saturday and Sunday from 8 in the morning up to 10 in the evening. Kumbaga 8 to 10 p.m. kami. 8 a.m. to 10 p.m. kami. Yan ang operation ng Big Man, no? Kaya lang mas maganda sana kung tatawag muna kayo. Kasi nakikita nyo naman, minsan nagde-deliver tayo, umaalis tayo, lumalabas tayo ng ating cave para ihatid, no? Yung unit na nire-request ng ating ka-airsoft from different province. Siya nga pala, no? Pwede kami mag-COD on the south. Ano ba yung sa south natin? Cavite, Laguna, and Batangas, at saka some of the Quezon province. Okay? Ano ba yung north naman natin? Bulacan, Pampanga,
Bataan, Tarlac, and some of the nearby province and cities of Pangasinan. O yan. Tapos, ano ba yung nasasakupan ng Manila area natin? And Rizal. Manila and Rizal kung tawagin natin, no? Lahat ng lugar sa NCR plus lahat ng lugar sa Rizal. Ano to? Cainta, Binangonan, Tanay, Taytay, etc. etc. Antipolo, lahat nararating po namin yan. Kaya kung gusto niyo magpa-COD, tawag lang po kayo, magpa-COD lang po kayo. Okay? Ayun. Okay. I just hope na nasagot ko ng tama at maliwanag yung questions. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Big man, meron ako nakikitang green gas na merong oil added content. Okay na ba yun? Kahit wag na akong gumamit ng silicone oil. Actually, mga ka-airsoft, talagang merong green gas na may oil added content. Yun yung FAP Dyno. Okay? Yung FAP Dyno, kiniklaim nila na meron ng added silicone oil. Pero, bakit hindi ako gumagamit nun? Ganito yung silicone oil added ng FAP Dyno is not enough para i-protect yung unit mo. May oil na siya. Tama. Kailangan mo pa rin mag-spray ng manually ng silicone oil para maprotektahan yung unit mo. Pag hindi mo inisprayan yung unit mo ng silicone oil at umasa ka lang doon sa silicone oil added ng isang green gas, hindi mo kayang protektahan yung unit mo. Okay? So, bakit ka gagamit ng green gas na merong silicone oil added kung hindi naman niya kayang protektahan yung unit mo? I'd rather choose the green gas that is pure air, pure green gas, walang silicone oil added, then mag-i-spray na lang ako manually ng oil. Diba? Sa paggamit mo ng FAP Dyno, hindi mo gaanong mararamdaman yung lakas ng isang pistol mo. It is because hindi siya purong hangin. Meron siyang added oil. So, hindi siya true rated. Pero, pag ang gamit mo is a true rated gas, which is yung ginagamit ng Big Man, talagang ramdam mo yung lakas ng pistol mo dahil purong hangin yung gamit mo. Walang added content na oil. So, manually, mag-i-spray ka na lang ng oil. Okay? I just hope na nasagot ko na maayos at kumpleto yung tanong ng ating Karen. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Shout out! Pa-shoutout, boss from Pampanga, Crash and Burn Soriano. Okay. Crash and Burn Soriano from Pampanga. Hello po sa iyo, bossing. Mabuhay ka hanggat gusto mo, bossing. Tapos, Meron pa? JB. Dali. Okay. Shout out. Sabi ni Sir JB Gonzales, good evening po, sir. Sir JB Gonzales, good evening po sa iyo, bossing. Okay. Okay. Big man, anong minimum length ng barrel? Minimum, sabi niya. Length ng barrel ng DMR. Okay, DMR is a rifle, electric rifle, parang mga assault din. Kaya lang merong sinusunod na length, no? Na haba ng inner barrel ng barrel para ma-consider siya na DMR. Okay? Ang length na sinusunod sa isang DMR is between 460 mm to 560 mm, no? From the hop-up chamber yan, no? So, ibig sabihin, kita ba? Okay. So, okay. Ibig sabihin, kung ito yung rifle mo, from the hop-up chamber, kailangan, bago lumabas, is
460 mm. Okay? Sa pagkakataon na yan, ito, hindi pa siya qualified. Itong mga ganitong size, hindi pa siya qualified as DMR. Okay? Kasi wala pang 460. Minimum is 460 and the maximum is 560 mm para mag-qualified yung unit mo as ADMR. Kung makikita nyo to, itong mga mas mahaba, ito, qualified siya as ADMR, no? Kasi talagang pasok siya dun sa standards na 460 mm. Okay? I just hope na nasagot ko ng tama at maliwanag yung question na itinanong sa atin ng ating ka-airsoft. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay, Big Man newbie po ako. Ano po ba ang CQB? Okay, CQB, Close Quarter Battle. Ito yung mga unit na hindi ganun kahaba. Ito yung mga unit na madaling i-maneuver on a CQB battle zone. For example, ang unit na CQB is this one. Ayan, makikita nyo. Wait. Ayan. Ito, CQB unit to. Hindi siya ganun kahaba, hindi rin siya ganun kalaki. Eksaktong-eksakto lang, di ba? Pag mas mahaba pa rito, we'll consider na as long barrel. Pero ito CQB, kung mas maliit pa rito, micro CQB. Okay? Just hope po na nasagot ko ng maayos at kompleto at detalyado yung tanong ng ating bossing. Okay? Maraming salamat sa nagtanong. Walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Okay. Gusto kong maglaro sa isang game site. War games. Okay? Pwede ba pistol lang ang gamit ko kung wala pa akong rifle? Okay. Advisable ba na maglaro ka sa isang game site na ang gamit mo is pistol lang tapos hindi ka gagamit ng rifle? Ang sagot dyan, mga airsoft, is hindi. Hindi advisable na maglaro ka sa isang game site na ang gamit mo pistol. Why? Mabubuli ka lang. Bakit? Ang gamit ng mga kalaro mo, rifle, which is 300 rounds ang mga AAG rifle. Tapos gagamit ka ng pistol na meron lamang maximum of 25 to 27 rounds. Hindi ba talong-talo ka nun? Di ba? Ang gamit ng mga kalaro mo is between 380 to 400 to 420 FPS. Tapos maglalaro ka ng pistol na ang gamit mo is between 300 to 340 FPS. Hindi po pwede 'yon, no? Mabubuli ka lang, hindi ka makaka-perform na mahusay. At hindi suggested 'yon, no? Kung wala ka talagang rifle, di mag-rent ka, 'di ba? Pero wag ka maglalaro na naka-pistol ka lang. Hindi advisable, mga ka-airsoft, no? At hindi po tama yun. Okay, no? Delikado, no? Paano ba sabihin to? Yun nga, kawawa ka naman, no? Kasi ang gagamitin mo, pistol, tas ginagamit sa'yo, rifle. Pinapaulanan ka ng bala, hindi ka makalabas. Di ba? Ayun. Kaya wag kang gagamit, hindi pwedeng advisable. Hindi advisable lang isang pistol lang gagamitin mo para sa isang competition or war games, no? Okay? Hoy, medyo ano na. Sabi natin ang sagot. Laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, nalilito po ako. Ano po ang AEG at ano po ang GBBR? Okay. Ang AEG is automatic electric gun. Usually, kung tawagin, is a battery operated or rechargeable operated gun. Okay? Ang GBBR is gas blowback rifle. Came from the word itself, gas. Powered by a gas. Ibig sabihin, di hangin. Blowback, ibig sabihin, merong kaldag, merong sipa, may kick. Rifle. Okay, no?
Difference between the gas and blowback rifle, syempre yung AEG is powered by a battery while the GBBR is powered by a gas. Okay? Mas reliable kung makikipaglaro ka ang isang AEG because of its pagiging matipid at saka syempre pagiging malakas. Ang isang GBBR kasi sa totoo lang dahil gas blowback operated, lumalamig din yung magazine. So, pag lumalamig yung magazine, the more na malamig yung green gas sa loob ng magazine, the more na humihina yung FPS ng ipinuputok mo kasi bitin na siya sa hangin bagkos punong-puno ng yelo yung magazine. Okay? While the AEG, wala kang pakialam, wala kang how do you call this? Wala kang iisipin regarding humihina ba siya or what, kasi forever siyang malakas kasi hindi naman siya gumagamit ng gas, no? Ang nagpa-power sa kanya ay isang battery. Mas matipid na matatawag ang isang AEG kasi rechargeable lang siya. Para siyang cellphone na low-bat, charge mo lang. Ngayon, ang isang gas blowback rifle, you need to have a spare gas para malaro mo siya. Pag naubusan ka ng gas at wala kang spare, hindi mo na siya malalaro. Unlike sa isang AEG, naubusan ka ng battery, i-charge mo lang siya sa sasakyan mo, 'di ba? On a cigarette lighter, 'di ba? Or sa power bank, or sa power station, or sa generator, or sa 220 socket. Okay? Ayan. Marami pang pinagkaiba. Nasa sayo na lang kung saan ka magiging mas komportable, sa gas blowback or sa AEG. Okay? Ayun mga ka-airsoft, natapos po ang isang oras, ang bilis ng oras, no? Natapos po ang isang oras ng ating pagbablog ng kwentuhan session, tanungan portion. Maraming salamat po sa mga nag-participate, sa mga nag-share ng ating live video. Maraming salamat. Sa hindi pa po nag-share, hit the share button mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Pakinggan po ninyo ito. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagkakalimutin. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pagsuka. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Sino yun?